Sige, dito maglangan kay natahisgutan sa France kining kabahin sa No to Single-Use Plastic Ordinance sa Davao City. Subay sa Zero Waste Month. Nasa linya ang Executive Director sa Interfacing Development Interventions for Sustainability con IDIS, si Attorney Mark Peñalver. Attorney Mark, hello, good day. Welcome sa GMA Super Radio Davao. Si Super Ricky, Super Francis, Sir Mark. Good morning, Super Ricky and Super Francis, and good morning sa tanang naminaw karon. Oo, subay aning gitaw natong Zero Waste Month, no? Bahin sa kaning ato ang ginapatuman pod nga kaning ordinansa sa Davao City nga single-use plastic ordinance. Sa imuhang monitoring, attorney, kumusta ba ang implementation ani? Murag daghan mong gyapon ta makita nga wa gatuman aning ato ang ordinansa. Yes sir, actually recently lang pod na release ang iyang implementing rules and regulations sa kaning ato ang No to Single-Use Plastic Ordinance. So karon startan jud og implement no ang kaning No to Single-Use Plastic Ordinance nato kay ihulat lagi nato ang kaning IRR niya, but hopefully with the IRR in place already, daghan nag mga makita nato na mga implementation, although daghan na pud tag mga na monitor or na notice nga naanay mga pipila ka mga establishments nga nagsunod na pud sa pag-transition from single-use plastic na mga gamit into alternatives or katong environmentally friendly na mga products and packaging. So inaot ang kaning pag-release sa IRR, pakusgan sa ato ang LGU ang pag-implement sa ato ang ordinansa. And of course karon kay we are celebrating the Zero Waste Month, ang observation nato sa kaning ato ang pagbawas sa atong mga basura, and of course ang pag-implement sa kaning mga circular economy and ang ato ang No to Single-Use Plastic Ordinance. Pero Attorney Mark, nabasa na ba nimo sir ang ninyo diha sa IDIS ang kining IRR kung unsay unod sab ni unsay mga highlights sa aning atong ordinance, Sir Mark? Yes po sir, actually nagtapang po ang organization sa pagbugna sa katong No to Single-Use Plastic Ordinance o kang kaning implementing rules and regulation niya. So naa dito nakabutang kung unsa tong actually ang ato ang No to Single-Use Plastic Ordinance is not a ban on single-use plastic but a regulation sa paggamit sa kaning mga single-use plastics nato. Ang naa dito is kung mogamit ka or mabaligya ka, kailangan nimo nga mag-seek og certification or certificate or permit from the LGU through the City Mayor's Office. So kung kailangan or kung mabaligya ka og mga single-use plastic, kailangan sa nimo magkuha og permit. So isa na siya sa mga require sa atong ordinance. And kung mogamit pug ka is either through sa imuhang mga event or sa mga unsa man na mga activities nimo, kailangan gyapon nimo magkuha og permit to use single-use plastics. And before ka makakuha aning permit na mga kanino, kailangan sa nimo i-prove kung wala bay alternative jud sa katong mga single-use plastics na gamiton nimo. So naapod sa ordinance nato ang list sa mga regulated na mga single-use plastic. So ang ato ang buhaton na lang siguro pangusgan pud sa atong LGU ug kita na ipabalo kung unsa man ang unod sa kaning ato ang ordinance. For public information na attorney naba sa IRR yes, kung pila ba ang sabay posibleng penalty ng mga atubangon sa usa ka establishment or hindi kanabang individual kung musupak ani ato ang single-use plastic ordinance po. Actually dito sa ato ang ordinance so naman sa mga offenses pod so kung first offense na siya equivalent pod na penalty, second, third offense na po siya mga penalties nakabutang dito, and penal man po gud ni siya nga ordinance. So naadyo siya mga fines ihatag sa katong mga non-compliant so dili lang po ni siya directly or directed sa mga dagko mga establishments. Apil po din mga ginagmay na mga mauna siya karon nga ginapush po nato ang kaning pag-promote sa kaning mga alternatives to single-use plastic, kay this is an opportunity po na padaghan po ang kaning mga daghan naman po kayo mga nakita po nga buhat og mga alternatives to single-use plastics
So mas maayo nga ma-promote po ni sila. Oh, in fairness gani sa mga fast food chain attorney kay nagkakaon po tag mga fast food chain, no? Pero ato makita nga gagamit sila tong kahoy ng Oo. kutsarang tinidor. Mga karton na po. Karton na po dahil lahang Box nila. Box nila, oh. Mm. So daghan na po jud nagasunod sir no sa kaning ato ang ordinance despite na wala pa tong IRR niya. So karon nga na tong IRR, hopefully no nga mas makita pa daghan pa musunod and again pag Sige. Nawa Naputol si Attorney Mark pero nagbaktas ko si Sir. Oo. Sige. Sige, at least mo lang nakuha po na to. Yes. Oo. Pero i-follow upan siguro Super Friends, ilabi pa kung si aktibidad nila karong Zero Waste Month sa Oo. January, no? Marag maglison lang daw sila og sigop og sabaw. Sa You know? kutsara bitaw nga plastic. Oo. Di man ko di mo ni mahana tong kutsara, Oo, ano? kay marag Ah. dili po sa lawom. Lawom, oo. Oo, di siya makasikpak. Magdana lang kag kutsara nimo kag Ay, nakabalik sa linya. Ah, Sir Mark. sige. Oh, Attorney Mark, naputol ta, sir. yes sir no kay nakakuha ng ang signal but again so katuno gina-look forward nato ang pag-implement sa kaning ato ang no to single-use plastic ordinance through the issuance of the IRR and again ginakuha naman po namo no nga nagatabang man po ang organization the LGU to inform no the public kung unsa ang unod aning ordinansa nato. Oo. Sige, nakay po. Sir Mark, nalami last question, Sir Mark, kung unsa ato ang aktibidad karong Zero Waste Month subs diha sa inyo sa IDIS? Karon sir no well nagalihok ta karon for the circular economy na kuan nato no na project or program nato. So nami ginabuhat karon na mga monitoring and assessment sa kaning mga businesses ba nga naanay mga alternatives no to single-use plastics or kanang sustainable ang ilahang mga businesses. So kaniya nga to ang gina-monitor karon or gina-assess and magpagawas taw kaning mga list no sa mga sustainable businesses nato diri sa syudad sa Davao City. So mao nang ginabuhat nato karon and of course padayon gihapon ng information and education na campaign nato no kibahin sa karong Zero Waste Month. Ayan. Attorney Mark, salamat kay sir ha. Salamat, Attorney. Salamat sa Super Francis and Super Rick and mayong buntag ko. Ayun. Super Radio One-on-One Interview.